Pasado alas 10:45 kagabi, sa lakas ng sunog, mabilis na tumaas ang alarma, umabot ito sa Task Force Bravo. Ang mga residente sa lugar ay kanya-kanyang bungat ng mga maisasalpang gamit. Wala namang naitalang sugatan sa sunog na napula alas 12:30 na ng madaling araw. Sa ngayon ay inimbestigahan na ng Makati Fire Department ang sanhi ng sunog, pero ayon sa ilang residente, sa isang inuupang bahay umano kung saan may narinig na putok, nagsimula ang apoy. At yan ang aking Ronda Report mula sa Makati. Balik sa iyo, Ika. Maraming salamat, Ian Cruz. Barangay sa Caloocan City, hinataw naman ang 2x2 ng isang lasing. Kung bakit, alamin natin sa Ronda Report si Tricia Zafra. Tricia! Igan, sa Bagong Silang, Caloocan, isang babaeng tanod ng Barangay 176 ang dumulog sa pulisya matapos hantawin ng 2 metrong haba ng 2x2 na kahoy ng isang di umano'y lasing na magang kaliwang braso ng biktima matapos itong salagin ang kahoy na sa ulo niya dapat tatama. Ayon sa suspect na si Eric Fortuentes, may kaibigan siyang nag-udyok sa kanya na subukan tapang ng mga tanod sa kanilang barangay na sinunod naman niya. Dahil ayaw makulong to, hingi ng tawad ang suspect sa biktimang si Marie Cristalia, pero desidido ang huli na turuan ng leksyon si Fortuentes. Kasong direct assault at physical injuries ang harapin ng suspect. Igan, itong Ronda Patrol mula sa Caloocan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Tricia Zafra. Isang bus naman po nasunog sa EDSA Ortigas Flyover. Narito ang Ronda Report ni Olan Bola ng Super Radio DCWB. Olan. Higa nagliyabag isang pampaserong bus habang binabagtas ang northbound ng EDSA bago sumapit ang Ortigas Flyover kagabi. Ayon kay Ronald Naldo, ang driver ng Romal Transport, may plakang TWB 664. Naramdaman na lamang niya na uminit ang flooring ng kanyang minamanayong bus at ng kanyang tingnan, umaapoy na ang unahang bahagi nito. Agad na itinigil ang nasabing driver ng kanyang bus at inutusan ng konduktor na pababain ng mahigit kumulang sa 50 nilang pasahero. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. Ito ang Ronda Balita. Ako si Olan Bola ng Super Radio DCWB. Okay, maraming salamat, Olan Bola. Kalaboso naman po ang isang lalaki na inireklamo ng pagmamaltrato ng kanyang kinakasama dyan po sa Caloocan City. Ang biktima, kapapanganak pa lang. Balik Ronda Report si Tricia Zafra. Tricia? Igan, isang lalaki ipinadampot sa mga pulis ng kanyang kinakasama matapos umano siyang saktan bago maghahating gabi kagabi sa Bagong Silang, Caloocan City. Ilang ulit na raw ang pang-aabuso sa biktima ng suspect na kinilalang si Jerry Peña. Ang masama pa nito, Igan, kapapanganak lang ng biktima, 3 linggo lang ang nakakaraan. Nagsimula ang pag-aaway kagabi ng dalawa dahil sa bintang ng suspect na hindi siya ang ama ng isnilang na bata ng biktima. Nagtamo ng sugat sa kaliwang braso ang biktima. Hindi pa nakakapagdesisyon hanggang sa mga oras na ito ang biktima kung tuluyan niyang kakasuhan ng suspect dahil inaalala raw nito ang pagkukunan ng panggatas ng anak. Habang nag-iisip pa siya, Igan, mamalagi muna sa kulungan ang suspect. Ito ang Ronda Report mula sa Caloocan City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Samantala, isang 18-wheeler truck naman ang nasunog sa Subic Clark Tarlac Expressway. Pakita po natin yan. Pasado alas 2 ang hapon po nang makunan ang video ng truck na yan na habang nagliliyab po sa may Porac exit ng SCTEX. At yan po ay kuha ng ating news scoop contributor na si Brian Tuazon. Samantala, balikan natin ang mga pinauling pagsabog ng mga pinag-usapang personalidad ngayon. Narito ang nakalap ng mga top. Hear it! Remember, he's an adopted son of the city of Manila. And gusto siyang batiin sa kalye, ito na pagkakataon. Gusto naman niyang makita ang mga tiga Manila, ito na pagkakataon. All systems go na raw ang victory parade ng pagbabalik ng bansang pound for pound king na si Manny Pacquiao at balik Maynila muli ang kanyang pag-iikot mamaya. Dakong tanghali o hapon, inaasang iikutin ng motorcade ni Pacman ang ilang lansangan ng lungsod ng Maynila. Pakiusap naman ang tinuturing na tatay-tatayan ni Pacquiao at dating DNR Secretary Lito Atienza sa mga politiko. Huwag daw samantalahin at gamitin sa kanilang pangampanya ang gagawing parada kay Manny Pacquiao. Well, malabong hindi maiwasan yan. Panahon ngayon ng kampanya, although sa lokal, sa March 26 pa magsisimula. Pero sabi nga ni Atty. Rafanan, wala palang masama kung sasama ka sa motorcade. Lalo yung mga national position na tinatakbuhan kasi kampanya nga ngayon. Campaign period. So, ang may problema dyan, si Manny Pacquiao, papayagan niya bang, di ba, matabunan siya ng mga politiko na yan? Yes. Tsaka masagwa rin naman, di ba? Hindi, tsaka
si Manny, alam naman natin, may ini-endorso din May siya. ini-endorso So, din. I'm sure papayag din naman siyang mag-hop in sila dun sa kanyang motorcade. motorcade. Oo. Tsaka minsan kahit na pinapalit mo na yun, di ba, tayo, pinapalit natin yung shot natin para si Manila makuha. Sumisiksik pa yung politiko talaga sa likod niya para makita. So, kahit anong iwas ang gawin mo, talagang sila mismo ang pumapasok. Dapat May balaan eksena natin si talaga. Manny, no? Dahil yung kanyang mga mukha, baka matakpan ng mga poster ng mga politiko. Pakapalan Pero na si eh. Manny, bawal pa mangampanya. Bawal pa. Bawal pa. March, Oo, yes. March 26 pa yung kanyang official campaign. Okay, makikita, balikan na natin ang top hirit ni Lay Alves at live po sa NAIA Terminal 2. Naghihintay pa rin sa pagdating ng ating pampasang kamao, Manny Pacquiao. Lay? Yes, Iga, naganap na 5:45 a.m. ay inaasahang lalapag na ang Philippine Airlines Flight PR-103 dito sa NAIA Terminal 2 na siyang lulan ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Dito sa may escalator na sa Terminal 2 ay nakapila na ang mga miyembro ng media na magko-cover at sa loob naman ng Presidential Lounge ay inaasahang anytime now ay darating na rin yung mga anak ni Manny Pacquiao na sasalubong sa kanilang ama. Inaasahan din na magbibigay ng pahayag si Manny Pacquiao pagdating niya dito sa airport. Balik muna sa Igan. Okay, maraming salamat, Lay Alves. Sino anumang klaseng religious organization, maging Kristiyano, maging Muslim, pag lumabag sa saligang batas, lalo na yung mga kriminal, at mga naman pumapatay ng tao, talagang lalabanan ko kahit anong klaseng religion. Yan po ang sagot ni dating Pangulong Joseph Estrada sa pagbansag sa kanya bilang kaaway ng Islam dahil sa kanyang all-out war kontra MILF noong siya'y Pangulo pa. Ibinansag yan ng grupong Bangsamoro Supreme Council of Ulama ng Marawi City. Kasabay nito naglabas ng fatwa o utos ang mga ulama o Islam scholars na nagdedeklarang haram o bawal ang pagboto kay Estrada.